bawat isa. Sama-sama po tayo mag-worship sa oras na ito. Ating purihin ang Panginoon.
Magandang gabi po sa inyong lahat, mga kapatid sa Panginoon. Purihin natin pa sama-sama ang ating Diyos sa oras na ito. Thursday na naman po. Ito po yung Thursday prayer meeting po na ginagawa natin, no, diyan po sa ating iglesia diyan sa dito lang ho sa Dabsan, malapit lang ho sa Christ-centered life fellowship. So ngayong gabi po ay magsama-sama ho tayo ng pagbubulay ng mga salita ng ating Panginoon. Kumusta na ho pala kayo? Nawa po ay tayo pong lahat ay okay, sa biyaya po ng ating Panginoong Diyos. At ating pong kinukumusta rin yung mga kapatid natin sa abroad, no? Na nakasama natin nung first Sunday. Ayan. Yung pamilya po ni Pastor Mike Forcado, ayan, kumusta kayo dyan sa Qatar? At sa pamilya po ni Pastor Romel Estabilio, ayan, sa Saudi Arabia naman po sila. At kay Brother Patrick Pineda sa Nigeria, talagang international. Then si Brother Virgin Perez dyan sa Cote de Ivor. Tama ba yung pagkakabasa ko? So, kumusta kayo? At sa kapatid pala natin si Sister Joy, dyan sa Amerika naman yata siya, no? At si Sister Genevieve, ayan, sa Taiwan. So ingatan kayo palagi diyan ng ating Panginoon. At ngayong gabi po ay samahan po ninyo ako dahil maganda po itong ating pag-aaralan. Bago po natin basahin, mag-pray muna tayo sandali. Ihabilin natin sa ating Panginoon itong ating pag-aaral. Amang Diyos na dakila, pinupuri ka namin sa gabing ito. At salamat sa pagkakataong ibinigay mo po upang makapag-aral kami, mapagbulay na iyong mga salita. Patubayan niyo po ang iyong lingkod at ang ating mga kapatid, mga kababayan na maaari sila po ay nanonood din sa oras na ito. At naway mapagpala po sila, mangusap po ang iyong mga salita sa kanilang buhay. At ipaunawa mo po sa kanila itong mga salita mo ito, Ama. At ikaw lamang po may taas at may tanghal sa kabuuan po itong pagbubulay na iyong mga salita. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen. So, hindi po lingid sa atin, no? Na-extend po itong ECQ o yung lockdown ho. Dahil nga ho yung iba mga kababayan natin na napakatigas ang ulo nung nakaraang sa Facebook, sa balita rin ho, napanood natin. At parang mga piyesta pa nagpalaro pa ng boxing, yung mga tao naman doon nakapalibot. Ayon, nagalit po ang mayor ng Manila, si Yorme. Ayon, pinano ho sila, walang lalabas. So stay home lamang ho tayo, sabi nga po, isa lang ho dapat lumalabas, talagang may bibilhin, sumunod po tayo sa itinadhana ho ng ating gobyerno. Sa ito man ho ay sa ikabubuti ho natin, wag ho tayong pasaway. So ngayon po, samahan po ninyo ako dito sa salita ng ating Panginoon. Ito po ay pina-flash din ho sa isang TV network, at ito hindi ho lingid yan, matagal na rin ho itong nababasa ho, inilagay pa ito sa ilalim ng malaking rebulto diyan po sa EDSA, itong ikalawang Kronika chapter 7 verse 14. So babasahin ko po mula sa verse 12 hanggang 15. Sabi ho dito, isang gabi sinabi sa kanya ni Yahweh, narinig ko ang iyong dalangin. Itinangi ko ang lugar na ito para paghandugan ng alay sa akin. 13, maaring ipinig ko ang langit at hindi pumatak ang ulan. Maaring magpadala ako ng mga balang upang salantain ang lupaing ito. Maaring palaganapin ko sa aking bayan ang salot. Sabi po dito. Verse 14,
Ngunit sa sandaling ang bayang ito na aking pinili ay magpakumbaba. Isa. Pangalawa, manalangin. Pangatlo, hanapin ako. Pang-apat, at talikdan ang kanilang kasamaan. Diringgin ko sila. Patatawarin ko sila at ibabalik ko sa kanilang lupain ang katiwasayan at kasaganaan. Verse 15, diringgin ko nga ang mga dalangin gagawin dito ngayon magpakailanman. So ang bayan po tinutukoy dito, alam natin walang iba kundi ang kanyang bayang Israel. Kanya lamang po dahil sa katigasan ng ulo, ang Diyos na rin ho nagsabi, sadyang matigas ang ulo nila, sabi niya kay Moses, no? Ay ang habag po ng Diyos ay umabot sa ating mga hentil. Pag sinabi pong hentil, ito po ang sabi ni Pablo sa Efeso, ito yung mga walang Diyos, walang pag-asa. Pero tayo kinahabagan ng Diyos, ayun ho. Kaya sabi ng Banal na Kasulatan, kahit ang sino mang manalig at tumanggap sa ating Panginoon Kristo ay pinigyan niya ng karapatang maging anak ng Diyos. Ayan. So tayo pong mga nananalig sa Kanya o nanalig sa Kanya na tinatawag pong mga Kristiyano. Ano ho? So nais ko pong bigyan natin pansin nito pong apat na binanggit dito ng ating Panginoon sa Kanyang bayan na hinihingi niya na kung ito'y gagawin ng Kanyang bayan. Pag sinabi pong bayan, ito ay tumutukoy sa isang bansa. So maaring ito po ay panawagan na rin ng Diyos sa lahat ng bansa po. No? Na lalo na ho ngayon na halos lahat po ng bansa ay tinamaan po nitong salot na ito na COVID, ano ho. At wala pa raw nadidiscovering gamot. Kaya't maaring ito ay sabi nga ng iba, ito ay man-made or kung ano man po ito, man-made man to o ito ay kapahintulutan na rin Diyos dahil sa mayroon siyang dakilang plano. So may kadahilanan po ang lahat ng nangyayari. So ito po kaya naunawaan maigi ng ating mga kababayan. Ito po kino-quote nila. Sabi ko nga kanina, ito'y nilagay pa sa ilalim ng malaking rebulto na hindi nila alam na ang tinutukoy po doon sa talatang iyon, lalo na doon sa pang-apat, ay yung pong mismo na rebulto po na yon. So sa pag-aaral po natin ito, maintindihan po natin itong ating pag-aaralan. So medyo limitado lang ang ating oras at medyo bilisan ko lang ho ng konti. No? So yung una po sabi, magpakumbaba. Ano ibig sabihin na magpakumbaba? Ang tao po kasi naging palalo, naging mataas sa kanyang sarili. No? Mas marunong pa sa Diyos. No? Ang Diyos ang sumunod. Sinabi na ng Diyos na huwag siya namang ginagawa ng tao. No? Ito ang Diyos po eh. Ito ang dapat kalagayan ng tao. Kaya lang, dahil sa naging palalo ang tao, dahil sa kasalanan, gusto niya maging mataas pa siya sa Panginoon. Kaya, sabi nga ni Santiago na dapat tayong magpakumbaba sa harapan ng makapangyarihang Diyos. So, ang gusto ng Panginoon, hinihiling niya sa kanyang bayan magpakumbaba. Ibaba niya, lumagay siya sa kanyang kalagayan at ilagay ang Diyos sa mataas na kalagayan. So hanggat ang tao po ay hindi nagpapakumbaba sa harapan ng Panginoon, hindi ho niya magagawa yung tatlong sumunod po dito. Maaring magawa niya ito, kaya lang may pagpapaimbabaw. Pwede siyang manalangin pero may pagpapaimbabaw. Pwede hanapin. Kaya nga itong pag-aanap sa Panginoon, tignan ho ninyo. Dahil ang tao naligaw, hindi niya mahanap ngayon ang Diyos. Gumawa siya ng sarili ng Diyos. At yun ang kanyang kinilalang Diyos ko. No? At ang sabi pa doon sa pang-apat, talikdan ang kanilang kasamaan. So hindi po magagawa ng totohanan yung tatlong sumunod kung ang tao po ay hindi magpapakumbaba. Kaya mapapansin ho natin, inuna niya yung pagpapakumbaba, hindi yung manalangin. Kasi kung pwede ka manalangin pero ang puso mo naman mataas, palalo.
hindi rin tayo diringgin ng ating Panginoon. Kaya po yung una, kailangan magpakumbaba po tayo sa ating Panginoon. No, ibaba po natin ang ating sarili sa harapan ng ating Panginoon. Ano po ibig sabihin ng magpakumbaba? Ito ho yung sa sumunod. Papasok ko dito sa pananalangin. Pangalawa, sabi, manalangin. Ano pong ibig sabihin nitong manalangin? Ang alam ho natin ng manalangin na yung hingi ng hingi. Ano ho? Nang kailangan natin sa ating Panginoon. Ang tinutukoy pong manalangin dito ay yung pagkilala sa ating sarili na tayo po ay makasalanan. No? Tayo po ay marumi. No? Yung pagpapahayag ng ating kasalanan sa ating Panginoon. Pag tayo, iyon ang ibig sabihin dito ng manalangin. Tulad po nung doon sa Luke chapter 18, yung publikano po doon, na sabi doon, "O Diyos, mahabag ka sa akin na isang makasalanan." So, andun po yung una, yung pagpapakumbaba niya. At ipinahayag niya na siya makasalanan sa harapan ng Panginoon, humihingi siya ng kahabagan. Kinilala niya na siya makasalanan sa harapan ng Panginoon. Ganyan ho dapat, no, sa ating pananalangin. Iyon ang pangalawang hinihingi niya. Manalangin kayo na aminin ang ating mga kasalanan. Sabi po do sa 1 John 1:9 na kung ipinapahayag natin ating mga kasalanan, tayo patatawarin ng Diyos, no, sa lahat ng ating mga kasalanan at lilinisin tayo sapagkat siya ay matuwid, ang sabi po doon. So yun pong pangalawa, nanalangin na tayo, inamin na natin na tayo makasalanan sa harapan ng Diyos. Ngayon, ito naman po yung hanapin. Ang sabi po doon, no? Hanapin ako. Bakit ito hanapin ako? Nawala ba ang Diyos? Hindi po nawala ang Diyos. No? Baka po ma-misinterpret po na. Ganito po yun. Nilikha po tayo ng Diyos. Sabi nga, ayon sa kanyang wangis, pang makasama ho niya tayo. So, andun po, ang Diyos kasama ng tao. Ano ho, kasama natin nung paglalang niya. Kanya lang po, dahil sa kasalanan, yan po ang nagpahiwalay. Yung dating, ang tao na dating kasama ng Diyos, iyon, nawala po ang Diyos sa buhay ng tao. Kaya ang tao po ngayon, sa kanyang buhay, nakakaramdam po siya ng yung emptiness, yung kagan, yun, hungkag, yun, yung kawalang laman, ika nga, sa kanyang buhay. Dahil ang tao ngayon ay nakakaramdam siya ng ganon, gusto niya mapunuan ngayon yon kung saan niya hinanap ito, no? Nagpakalayaw, nagpakasaya, wala, doon pa rin, ramdam pa rin niya yung emptiness, yumaman, naging tanyag, sikat, makapangyarihan sa pagkakalang yun ang magpupuno doon sa kanyang emptiness. Wala, naalala ko nga po yung kwento kay Marilyn Monroe. Nabasa ko lang ko ito sa YouTube si Billy Graham, sabi niya, pinadala ko ng Panginoong Jesus para sabihin sa iyo na mahal ka niya, sabi ni Billy Graham kay Marilyn Monroe. Then sabi po ni Marilyn Monroe, hindi ko kailangan ng Jesus mo. Then ilang araw ho natagpuan si Marilyn Monroe, patay po. At nakita po doon sa salamin niya, "My life is empty." So sikat po siya. Halos yung maaring hanapin o hangarin ng isang tao ay nasa kanya na ho. Sikat, mayaman, kilala, pero ganun pa rin ho, empty po ang sabi niyang buhay niya. So kasi wala ho dito sa mundo, mga bagay sa mundo ang pupuno doon sa emptiness po na yon na nawala sa atin dati. Dahil po yon, yung lugar na yon ay para sa Panginoon lamang po yon. Kaya kailangan po, sabi, hanapin, ibig sabihin, hanapin po natin sa ating buhay ang Panginoon. Tanungin po natin ang ating sarili. Nasa buhay ko ba ang aking Panginoon? Lahat ng reliyon tumatawag sa Diyos. Kahit sa Biblia sabi nila, kilala nila ang Diyos, sabi nila, sila ay may pananampalataya, sabi. Pero hindi makita ang kapangyarihan nito, pinabubulaanan ng kanilang mga gawa. So kahit po sino pwedeng sabihin ho yan, pero ang tanong ho doon, totoo kaya
na talagang nasa buhay natin na muli ang ating Panginoon. So yun po, hanapin natin sa ating buhay ang Panginoon. No? Hindi ho nawala ang ating Panginoon sa ating buhay, lang po siya nawala dahil nga po sa kasalanan. So ang sabi nga ho sa Jeremiah, kung ako'y hanapin ninyo, masusumpungan ninyo ako. So yan po ang pangako ng ating Panginoon. No? Hanapin natin muli siya sa ating buhay. Ito po. Pang-apat, ito ho. Sabi po, at talikdan ang kanilang kasamaan. Ano po ba ang kasamaang binabanggit dito? Ano po ba ang kasamaan na binabanggit dito? Yung bang pagpatay, pagnanakaw, pang-hold up, pagmumura, sinungaling, o ano pa bang mga kasamaan? No? So, lahat po yan talagang masama. Pero tignan ho natin, ano po ba talagang kasamaan? Ano po yung lahat ng mga nakikita po nating nangyayaring masama sa ating paligid sa balita, yan po ay mayroong pinag-ugatan. May pinagmulan po yan eh. Kumbaga ang mga kasamaan po yun na nabanggit natin, parang mga ano lang po yan eh. Sanga lang, ganon. Pero meron talagang pinag-ugatan po yan at po, ayun po ang sabi. So, ang kasamaan pong binabanggit dito ay yung ano po, ang pinakamatinding kasamaan na ginawa ho ng kanyang bayan noon ay yung pong una, tumalikod po sila sa Diyos. Tinalikdan nila ang Diyos. Na kapag sila po ay tumalikod sa Diyos, bumabaling po sila sa ibang Diyos. Yung nga po tinatawag na Diyos, Diyosan. Yan po ang sabi ng Banal na Kasulatan. Yan po ang pinag-ugatan. Bunga lang po yung mga ibang mga kasalanan pang ginawa nila. Kapag ang tao ay tumalikod sa Diyos, sadyang ganun po ang mangyayari. Magiging masama ang kanyang lakad. Dito po sa Banal na Kasulatan, tingnan mo natin, meron po akong ibahagi na tatlong panahon. Yung una po, yung panahon po ni Noe. Ito po. Ang sabi po ng panahon po ni Noe, doon sa Lucas chapter 17 verse 27, ang mga tao po noon, sabi, ay nagsisikain, nagsisiinom, nag-aasawa. Sabi po, ganun din po doon sa pangalawa, doon sa panahon po ni Lot, ang sabi po doon sa verse 18 naman po yun, 28, magkasunod lang po yan sa Lucas 17. Dahil sabi po, ganun din ang nagsisikain, nagsisiinom, namimilit, nagbibili, nagtatanim, nagtatayo ng bahay. Ibig ko sabihin, abala, busy sa maraming bagay ang mga tao po noon. Kaya sabi pa nga po doon sa panahon ni Lot, na ni Noah, na ang sabi po doon na matyaga silang hinintay ng Diyos habang ginagawa po ni Noah ang yung arko. Sabi po doon, nangaral po si Noe patungkol sa matuwid na pamumuhay. So inihikayat po yung mga tao noon na talikdan yung kanilang mga pinagagawang masama, no? Maniwala sila sa kanya at isasama niya sila doon sa doon. Kaya dahil nga happy, saya-saya, yung walang taros na pagsasaya, sabi, ito pong binabanggit dito nagsisikan, ito po yung mga doon na focus parang sa panahon po natin yun, kaya siguro minsan pinapahintulot po ng Panginoon isang bagay, no? Dahil nga po ang tao ay limot na nila ang Diyos, naging abala, busy sa maraming bagay. Mahal sinasabi, hindi ko naman nalilimutan ng Diyos eh. Lagi ko siyang nasa isip. O totoo ho ba kaya yun? Yun lang ang magsimba, hindi mabigyan ng panahon, masasabi ko kaya natin na nasa isip natin ang ating Panginoon. So, ganun po ang sitwasyon noon. Ganun din po, ang sabi nga ng mga ngaral, paulit-ulit lang yung nangyayari. No? So sa panahon natin ngayon, sabi ko nga palagi, bakit kailangan pang mangyari ang ganito? Bakit mayroon pang kailangan pa bang magka-COVID? Alam po nyo, ganito yon. Ito ay tinignan ko pong mabuti. Ang Diyos,
patuloy na nanawagan po. Kasi nga napalayo ang tao sa Diyos kasi ang tao po mapapahamak kapag hindi napanumbalik muli sa Diyos, no? So ang Diyos po patuloy na nananawagan sa paanong paraan po, sa pamamagitan ng kanyang mga lingkod noong unang panahon pa lang magpahanggang sa bagong tipan at sa panahon po natin ngayon, no? Kumbaga dinadaan pa rin ng Panginoon sa ikangay sa yung kasabihan ng matatanda na yung santong dasalan sa maayos na paraan, ika nga. Sa paanong paraan? Ito nga po, ang mga lingkod niya pinangangaral ang salita ng Diyos, no, na upang manumbalik tayo mga tao sa kanya. Kaya ng tao dahil sa busy ng isa, pinagtatawanan pa nga, inuusig nilalait yung mga nangangaral. Hindi pansin. Kaya eto ang Panginoon, hindi niya makuha ang tao. Sabi nga doon sa Kawikaan, no, mababasa po na chapter 2 ata ho yun, no, hindi nila nung ang Panginoon na sabi, nanawagan, hindi pansin ng mga tao yung payo niya, nasabi doon. Kapag kayo naman ang tumawag sa akin, hindi ko rin kayo diringgin, nasabi. So kaya ngayon ang Diyos hindi makuha sa maayos na ikangay pamamaraan ang tao. Eto, dahil nga mahal niya ang tao at kaysa sa mapunta sa impyerno, eto, magpapahintulot ang Panginoon ng isang sitwasyon na hindi maganda. Katulad po ngayon, makikita natin sa Facebook, nakita ko sa Brazil, yung mga tao kahit sa gilid ng daan nakaluhod na nanalangin, no? Kahit saan po, kahit dito sa atin, no? Ang tao po ngayon, naalala nila ang Panginoon. Nawa po pagkatapos nito, wag din po nating hayaan na mawala din ho yung ating muling paglapit sa ating Panginoon, no? Ang malungkot ho kasi kapag naging maayos uli ang sitwasyon, eto, balik na naman ho sa dati ang mga tao tulad ng mga Israelita ho noon, para silang roller coaster, up down. Kapag pag maayos ang buhay, ayun, na masyado sila na excited doon sa kanilang kalagayan. Nalimot nila ang Diyos. At nung sila nalagay sa kagipitan, eto, tatawag naman sila uli sa Diyos. Ganun ang tao po no? Kapag nalalagay sa mahirap na sitwasyon, ayun, tatawag sa Diyos. Pag okay ang buhay, limot nila ang Panginoon. So ganun din po no, doon sa yung pong pangatlo sa Exodus, ito ho, medyo medyo ilang minuto na lang ba tayo? Ang bilis ng oras. Doon po sa Exodus chapter 20, ito ho ang sinasabi kong pinakaugat ng lahat ng kasamaan ng tao, no? Na kaninang intro natin sinabi ng Diyos na huwag. Ito namang ginawa ng tao, naging palalo, marunong pa sa Diyos, no? Na sinabi na ng Diyos na huwag. Parang bisan kinakatwiran pa ng maraming tao, hindi naman namin sinasambayan kahit anong dahilan ikatwiran natin, hindi ho pwedeng tanggapin, no? Sabi ko nga palagi, ikatwiran mo yan sa harapan ng Panginoon kung tatanggapin niya, no? Iyan po yung pandaraya ng kaaway na inilagay ng diabo sa puso ng marami nating mga kababayan, yung maling katwiran na yan na hindi naman namin sinasambay, hinaalala lang namin Tignan ho ninyo ang pandaraya. Sinabi na ng Diyos po, Exodus chapter 20 verse 3 and 5, ang sabi doon, ito ay nung panahon ni Moses, na ang sabi doon na huwag, ang sabi doon, huwag kayong magkakaroon o gagawa, ang sabi doon, na mga imahe ng larawan, sapagkat ako lamang ang Diyos, wala nang iba. Anong ginawa ng tao doon ng mga Israelita po noon? Parang sa panahon din natin po ngayon. Alam po ninyo, marami po akong gustong i-expose po dito kung paano po nagpasimula sa atin ito Pero basahin ko muna ho ito. 32 verse 1 na sabi ng mga salita, igawa mo kami ng isang Diyos na mangunguna sa amin. Ang sabi, na gusto nilang nakikita yung Diyos nila. Kaya ang ginawa naman ni Aaron, tinipon yung mga ginto nila, hikaw,
humulma si Aaron, nakahulma siya ng isang guyang ginto, rebulto, no? Tapos sabi nila nung mayari, sabi ng maestra, Israel, narito ang Diyos mong nag-alis sa iyo sa Ehipto. Para sabi ko, para sinampal nila ang ating Panginoon sa sinabi nilang yun no? Nung sila ay naghihirap, dumaing sila sa Diyos. Eto, inilabas sila sa Egypt sa pagkakaalipin. Tapos, eto, sabihin nila, pagkayari ng guyang ginto, narito ang Diyos mong nag-alis. Yun daw ang Diyos, yung guyang ginto, yung rebultong daw yun ang nag-alis sa kanila sa pagkakaalipin sa Ehipto. Kaya yun po ang paulit-ulit na naging malaking kasalanan ng mga Israelita ho. Maging sa panahon natin, mga tao po, sa panahon natin ngayon. Ito po medyo i-shortcut ko lang ho kung paano. Alam po ninyo, niloko po tayo nung panahon ng mga Kastila kung babalikan ho natin. Tama rin ho sinabi ng Biblia sa Matthew 23, ginagalugad nila yung kapuluan, no? Makahikayat naman lang sila kahit isa. Kapag sila nakahikayat, ang sabi, ito'y ginagawa nilang mas masahol pa sa kanila. Sa ibang sali po, anak ng impyerno ang sabi. Di ho ba ganun ginawa ng mga dayuhan noon, mga Kastila? Tignan ho yung mga nasakop ng mga Kastila, ano ho ang kanilang mga salita? Latin. Isa ho dyan yung Mexico. Diba? Latin na idolatros din ho yan. Dito sa atin, nung nakadaong sila dito sa atin, kunwari, dala-dala ang front nila, Kristyanismo. Pero ang totoo po, Romanism yung kanilang dala. Bakit sinabi ko Romanism? No, doon pa man po, sa panahon natin Panginoon Kristo, ang nangingibabaw po ang era na gobyerno noon ay yung Roman Empire. Roman Empire po. Kaya sabi, mga Romano po, ang mga na pumatay sa ating Panginoon Kristo. So, nagpapako sa kanya, nagpahirap. Front lang ho nila yung Kristyanismo, pero ang totoo, kaya nga Romanized, Roman Catholic, Universal, buo yung lahat ng bansa ay i-Romanize po, kaya ginagalugad nila lahat. So, kaya po yung binyag ng mga bata, ng mga sanggol, hindi po binyag ho, hindi ho binyag yun ng pagiging Kristiyano. Yun po ay binyag ng pagiging Romano, na ang isang sanggol ay bininyagan na siya ay isang Romano. Sabi ko nga, pwede kong sabihin na ako ay isang Filipino Catholic, pero hindi ako Roman Catholic kasi hindi ho ako Romano. Yan po ang pambubulag na ginawa sa atin ng mga Kastila. So, magsaliksik po din kayo, wag lang ho tayo amen ng amen, ano ho. So, tuloy ko lang ho ito. So, yan ho, no? Sabi, iyon, tinalikdan nila, kaya nagalit po ang Diyos. Sabi doon, matigas ang ulo nila, sabi po sa verse 9 So, gusto na nga ng Diyos na lipulin sila kaya lang, Lord, wag na magitan si Moses. Maging doon sa hukom, aklat ng mga hukom po, na sabi doon, tumalikod na naman itong mga Israelita. Kaya sila ay pinasakop, ipinalupig sila, pinahirapan ng mga Ammonites, mga Ammonita ho. Nung sila ay nasa gipit na 18 years po silang pinahirapan. Tapos nung sila ay hirap na, dumaing sila sa Diyos. Itong hamon sa kanila ng Diyos. Kasi kapag sila ay tumalikod sa Diyos, bumabalik sila sa ibang mga Diyos-Diyosan. Ganun lang ho. No? Tumalikod sa Diyos, humarap sa Diyos-Diyosan. Kaya sabi do sa binasa natin, talikdan ninyo. Kapag tinalikdan nila lang yon, babalik sila uli sa Diyos. Ganun lang ho. No? Balikan, ika nga. So sabi po doon, sa verse 14, ito hamon ng Diyos sa kanila kasi humihingi sila ng tulong sa Kanya. Lagi nila ho ganun ang ginagawa ng Israelita kapag sila nagigipit Kasi lumalayo sila sa Diyos. Ang sabi ho ng Diyos sa kanila, bakit hindi sa inyong mga Diyos-Diyosan kayo humingi ng tulong sa panahon ng inyong kagipitan? Alam po niyo itong mga Diyos-Diyosan ito, wala naman ho talagang magagawa Sabi nga, alam po niyo, kung gusto po ninyong, kaya nga magbasa ho kayo ng Biblia, mga kababayan kong Pilipino na nandyan pa sa mga nakagisinan ninyong mga paniniwala. Binulag ho tayo, dinaya ho tayo. No? Wag ho, maawa po kayo sa inyong mga kaluluwa. No? Magbukas po kayo ng Biblia. Kung meron po kayong mga kataan tungkol sa mga lara o rebulto na mga ito, pwede ho kayong mag-comment, no? Magtanong.
At bibigyan ko po kayo ng mga talata sa Biblia na kaya nga sabi ko na banal na kasulatan. Alam po niya, ako yung naniniwala naman eh. Lahat gusto natin sa Diyos. Kaya lang mali ang ating pamamaraan ng pagkilala at paglapit sa Diyos dahil nga sa mga maling katuruan. Kaya ngayon andito ang Biblia, ito ang magtatama ng lahat ng ating nagawang kamalian. No? Iaayos po lahat ng ating Panginoon. Marami yung mga talat sa Biblia kung meron po kayong kung gusto po ninyong ang mga katunayan, no? Kasi Biblia lang talaga salita ng Diyos ang dapat natin pagbatayan no? Kung sinasabi natin tayo naniniwala sa Diyos, tayo'y inaangkin na tayo sa Diyos. Sabi po doon sa aklat ng Juan 8, ang sa Diyos ay nakikinig ng salita ng Diyos. So kailangan ibig sabihin, pag sinabing nakikinig, pinakikinggan natin, pinaniniwalaan natin. So ngayon, ito ang sinasabi ng Panginoon, huwag. Huwag, sundin natin. Kaya po, ang nangyari, kung ano yung huwag, siya namang itinuro ng ibang mga tagapagturo ng mga reliyon. At kung ano naman yung gustong ipasunod ng Panginoon, siya namang ayaw ituro o hindi itinuro. Yung binaligtad, kaya nga sabi doon sa Romans chapter 1 verse 18, nahahayag mula sa langit ang puot ng Diyos. Tignan ho, verse 25, mababasa ho ninyo doon. Sinamba yaong nilalang kaysa sa lumalang. Yan ho sabi ng banal na kasulatan Kaya sabi po doon sa Jeremiah maari bang gumawa ang tao ng sarili ng Diyos? Sabi po doon sa Jeremiah. Sagot po doon, hindi. Sabi ni Jeremiah. Kung siya man ay gagawa, hindi tunay na Diyos yun. Sabi po doon. So marami pa po ang mga talata. Kung gusto po ninyong mga talata dito tungkol sa mga na siyang sanhi. No? Kaya nga, yun po ang tinutukoy na doon sa kasamaan. No? Talikdan na natin ito. No? Pag naalala ko yung tinayo dyan sa EDSA Margaret, naalala ko po yung doon sa aklat ng Daniel, yung pinatayo ni Nabucodonosor na malaking Yun yun No? Tapos ilalagay mo pa yung supporting verse sa ilalim. Yun nga po ang tinutukoy doon Masama po yun. Yun po ang malaking kasalanan ng mga Israelita noon at nating mga tao ngayon pong panahon natin ngayon. Gumising na po tayo mga kababayan. Huwag na po natin hintayin pang na magpadala palagi ang Panginoon ng pagpapalo sa atin bago tayo magising. Ito na salita ng Panginoon. Dito na tayo. Pakinggan na natin ito. Maaring masakit, talaga masakit ang katotohanan, sabi ng banal na kasulatan. Pero kung ito ang tinanggap natin, ang katotohanan ang magpapalaya po sa atin, ang sabi po. At po dinaya lang kasi tayo. Then kung yun po ay mangyari, ginawa natin, ang sabi, diringgin ko sila. Bakit? Kasi ang kasalanan po ang siyang nagiging pantakip sa tenga ng ating Panginoon. Isaiah 59 at siyang dahilan din ng pagkahiwalay ninyo, sabi. Kahit ang gawin natin dalangin, kung dumadalangin nga tayo, nakaharap tayo sa mga larawan, sa mga rebulto, talatuyan ko na po sinasabi kasi kailan pa natin magalit na kayo sa aking di ho balik kaysa ang Diyos ang magalit sa akin. Ang sabi nga ng kayo nang humatol kung alin ang matuwid sa paningin ng tao, ang sumunod sa Diyos o sumunod sa tao. Para sa amin, ang sabi ng mga alagad, ang Diyos ang susundin namin. Okay lang po kung magalit kayo, basta ipinapahayag ko po ang katotohanan. Kasi ando po yung pagmamahal ko sa inyo. No? Ayaw po sabi nga ba ayaw ng Panginoon na isa man ay mapahamak po. Alam po ninyo, ang tao mapapahamak hindi dahil sa yung mga nabanggit natin mga kasamaan na mga sanga ng sanga, kundi dahil mapapahamak ang tao dahil sa maling paniniwala, maling katuruan na itanim, na isiksik po sa atin. Kaya kailangan po makalaya ho tayo dyan. No. Wag na ho nating ikatwiran yung kung saan ito na nakagisnan ko, dito na ako namulat, dito na ako mamamatay. Talaga pong mamamatay tayo. Ang tanong, pag namatay po, saan pupunta ang iyong kaluluwa? Yan ang tanong, malaking katanungan po. May dalawa pong patutunguhan ng tao, langit, impyerno. Wala pong yung ba't tinatawag doon, yung purgatorio.
Yun po ang malaking kasalanan na mga Israelita ngayon, noon. At yun din po ang malaking kasalanan ng maraming bansa po sa panahon natin ngayon. Kaya marahil ito po ay kapahintulutan ng ating Panginoon para ang tao'y magising, maghanap, no? Ibukas ang puso o isipan sa katotohanan ng kanyang mga salita. Matagal na akong itinago sa atin ito. Kunwari, tignan ho ninyo, si Kristo hanggang ngayon sa kanila nakapako pa rin. Tinutuya pa rin ho nila, binabandera pa doon sa tungkod. Naalala ko nga po, sabi nga po, bago makalimutan, sa Facebook po, ang sabi, dahil nga po dito sa COVID na to, di ba humaba tayo ng konti, ano po, dahil gusto po talagang i-expose lahat Talagang kailan pa po natin ito sasabihin, Talagang maaring yung iba ho magdadahilan wag ho kayo padadaya sa kaaway, So sabi daw nung unang panahon daw po, pag ganitong mga may delubyo na dumarating, yung mga matatanda daw po doon, naglalabas sila ng mga kahit sinong mga rebulto ng santo, idudungaw sa bintana, sabi. Yun din daw ang gagawin ngayon. Sa isip-isip ko, naku po, ito nga ang ayaw ng Panginoon Tapos nakita ko pa sa Facebook din, itong mga nanliligaw na sa mga tao, sinakay pa sa helicopter yata yung rebulto doon, tapos ginaganyan pa yung alam po ninyo yung cross na mali, tapos mayroong parang mga race man tawag doon, sa gilid pabilog yung parang walis tingting ng maraming, yun po ang tinatawag na sun god, Diyos ng mga pagano. Alam po ninyo ano pong ibig sabihin sun god na yon? Hindi naman ho sa Diyos ho yun Yung sun god po, Diyos ng mga pagano, yun po yung pinagpipiesta nila tuwing December 25. Ito naman po, December 25, pinront lang nila ang kapanganakan ng ating Panginoon Kristo, para sa ganon, lahat ng, ito naman po, universe, lahat ng bansa, nagse-celebrate. Kung hindi alam natin ang katotohanan, ang sineselebrate po natin, yung sun god nila. Pero tayo po mga Kristiyano, dahil alam natin yung katotohanan, hindi po yung sun god ang sineselebrate natin every December 25, kundi talagang, hindi yun na talagang kapanganakan ng ating Panginoon Kristo, pero ang Panginoon Kristo, ang kapanganakan niya, ang siya pong sineselebrate natin. So, yun po ang pambubulag ng kaaway. So, marami pa po tayong gusto nga ibahagi po, kailan po lang na tayo sa oras. Nawa po ay nakatulog po ng malaki sa bawat isa po itong sinabi ng ating Panginoon dito. So, ang sabi, ibabalik ko sa kanilang lupain ang katiwasayan at kasaganaan. Sabi po, pagagalingin ko ang kanilang lupain. Pinagpipray natin, Lord, heal our land. Ginawa pang kanta ito ginawa kong kanta ito heal our land. Ito, kinote din po sa kantang yun. Pero kinakanta, hindi ho nauunawaan. Hindi ho talaga naisa sa pamuhay kung ano bang talagang inihingi ng Panginoon na talikdan. Ito yung pang-apat, yung talikdan Ibig sabihin talikdan, yung pag pinagsisihan natin, talikdan na natin. Di lang ho basta, sabi nga ng Joel magsisi kayo ng tao sa puso at huwag pakitang tao lamang. Ano po ibig sabihin noon? May nagsisisi ho kasi papakita sa tao. Buti ngayon po dahil sa lockdown walang penitensya, pero may matigas pa rin ang ulo, may nahuli, no? So magpipinitensya, sinasabi nagsisisi, pagkatapos magpinitensya, ayun, babalik na naman sa mga gawang masama. So yun po ang sinasabing pakitang tao lang, hindi tao sa puso. Magsisi kayo ng tao sa puso, ang sabi, huwag pakitang tao lamang. So yun po ang nasa pag pinagsisihan, talikdan na natin. So talikdan na ho natin itong kinasusuklaman ho ng ating Panginoon na ikinaseselos po niya, no? Dahil tayo po ay sumamba, sa ibang mga Diyos-Diyos, ang mga larawan gumawa, at yun ang sinamba, at tinalikuran. Akala nila yun ang Diyos, hindi ho. Talikuran na ho natin yan. So wala na ho tayong oras, at salamat po sa ating Panginoon.
At Lord, thank you po. Nawa po ay naluwanagan po ang aking mga kababayan. At purihin ka, O Diyos. So sa Diyos po ang lahat ng papuri magpakailanman. Amen.